Sa lahat ng Pilipino, Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Thursday at ngayon ay March 27, 2026. Thursday ako tama ha. At oras na rin po natin programa ang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lupa na sa oras ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Yan din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez daw. Kasama natin si Carol Liway Iparigire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Kamara inilarga libreng sakay sa Bulacan, Quezon City. Todo balita, ERC sinuspindi kalakal ng kuryente. todo balita, 5,000 wage subsidy tinulak sa mga arawang worker. todo balita, Balita sa ibang dagat Iran, tinagihan ang truce deal ng US. todo balita, Sa ating lokal na balita, pagsulong ng climate risk diagnostic sa Pangasinan, isinulong todo balita, LGBTQIA+ Day. todo balita, Basketball and volleyball games sa LGBTQ+ Day. todo balita, Sa ating balitang sports, palarong pambansa sa Agusan del Sur hindi kakansalihin, huwag daw maniwala sa fake news. todo balita, At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nahaharap sa 6 hanggang 10 taong pagkakakulong ang dating Senior Assistant Vice President ng Development Bank of the Philippines o DBP na si Romeo Aguilar matapos satulan ng Sandigan Bayan sa umano'y undervaluation ng mortgage property na nagdulot ng 43.45 milyong pagkalugi sa bangko. Ayon sa hatol ng 6th Division, lumabag si Aguilar sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa gross inexcusable negligence. Inatasan din siyang bayaran ang DBP ng 43.45 million. May 6% interest bawat taon at ipagkakait ang kanyang retirement at gratuity benefits. Sangkot sa kaso ang foreclosed assets ng Milestone Paper Products Incorporated sa Cabuyao, Laguna. Tinukoy ng korte na itinakda ni Aguilar ang appraised value ng mga assets sa 56.27 million samantalang ang tamang halaga ay 116.9 million. Inaprubahan din naman niya ang maximum bid price sa 45.82 million sa halip na 89.3 million.
Marapat lamang nabusisiin ang bank account ng mga opisyal ng gobyerno kabilang na si Vice President Sara Duterte kung question sa paglobo ng kanilang yaman. Ito ang sinabi ng Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya nang tanungin sa interview kung dapat siya sa atin ang mga bank account ni Duterte. Ang pagsilip ng bank accounts, isang paraan po yan para managot ang kawani ng gobyerno sa korupsyon. Wala akong exempted dyan kapag meron pong nakitang dahilan upang silipin ng isang bank account, paliwanag pa ni Rimulya. Gayunman sinabi ni Rimulya na nagkakaroon sila ng problema sa Anti-Money Laundering Council dahil hindi sila pinapansin sa hinihinging impormasyon o request. Kaugnay nito, handa naman ang Ombudsman ibigay sa House Committee on Justice ang kopya ng SALN ni Duterte. Inilunsad ng Kamara de Representantes sa libreng sakay program sa rutang San Jose del Monte sa Bulacan patungong Welcome Rotonda of Fairview Terraces sa Quezon City upang matulungan ang mga commuter na nahihirapan sumakay bunsod ng paglimita ng mga bumiyabiyahing pampublikong sasakyan dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ang programa tinawag na Biyahing Damayan, libreng sakay mula sa Kongreso ay inisyatiba ni na Speaker Faustino D. at House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos. Ginawa ng liderato ng Kamara ang programa sa gitna ng umiinit na tensyon sa gitna ng silangan kung saan tinamaan ang supply at presyo na langis at nakaapekto sa pamasahe, presyo ng pagkain at iba pang bilihin sa bansa. Binigyan din ni Marcos na ang programa ay nakalinya sa malawak na economic strategy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan lahat ng ahensya ng gobyerno ay pinakikilos upang maibsan ang epekto ng oil price hike sa ating ekonomiya. Sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng wholesale electricity spot market sa bansa 2 araw matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency. Ang WESM ang siyang hub ng kalakalan ng kuryente sa bansa. Lahat ng transaksyon sa enerhiya tulad ng demand at supply ay kinakalakal sa merkado. Dahil dito, ang presyo ng kuryente ay binabase sa commercial at market forces. Sa suspensyon ng WESM, ipatutupad ng gobyerno ang modified administered pricing mechanism na isinasailalim pa sa konsultasyon at posibleng pinalisa pagsapit ng Abril 1. Sa ilalim na tinutulak na pricing mechanism, ang coal plants ay babayaran ng fixed rate. Natural gas plants ay babase naman sa contracted prices at ang renewable energy tulad ng hydro at geothermal ay isa sa ilalim sa administered pricing na may preferential dispatch. Ang mga oil-based na planta naman ay babayaran sa administered prices sa dispatch o base sa kontrata. Itinulak ng Trade Union Congress of the Philippines ang pagbibigay ng gobyerno ng 5,000 buwanang wage subsidy sa mahigit 5 milyong minimum wage earners sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo na inaasahang magpapataas sa presyo ng mabilihin. Sa isang pahayag, sinabi ng TUCP na maaaring ibigay ang wage subsidy habang hindi pa naipapasa ng Senado at Kamara de Representantes ang panukalang 200 dagdag sa arawang sahod. Hindi naman pwedeng tumaas na ang presyo ng lahat maliban lang sa sweldo. Kung may fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon, dapat meron ding wage subsidy para sa
Dapat meron din wage subsidy para sa mga o sa higit 5 milyong minimum wage earners, sabi pa ng TUCP. Tinukoy ng TUCP ang pahayag kamakailan ng Department of Budget and Management na ang gobyerno ay meron 230 bilyong pondo na magagamit sa crisis response. The required initial funding of 25 billion is only about 10% of the government's estimated 230 billion available for crisis response, sabi pa ng grupo. Inusisan ni Kawang Gawa o Kawang Gawa Party List o Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na tila missing in action ng kalihim na Department of Labor and Employment o DOLE dahil ilang buwan na umanong hindi nagpaparamdam lalo na ngayong panahon ng krisis kung saan kailangan sa mga manggagawa o ng mga manggagawa ang tulong. Ayon sa mambabatas, kapansin-pansin na ilang buwan na umanong hindi nagpapakita sila Guesma sa publiko na at tanging ang ibang opisyalis ng ahensya at dumadalo sa mga official function ng DOLE. Malaki responsibilidad ng pinuno ng gobyerno lalo na sa panahon ng krisis. If Benny Laguesma is unable to discharge his functions, the department must be transparent and explain immediately, giit ng mambabatas. Sa pagtatapos ng amihan season, inaasahan na lalong tataas ang heat index sa bansa na sa buwan ng Abril ayon kay Billionaire News Channel resident meteorologist Benison Istareha. Sa weather report ni Istareha sa programang Agenda ng BNC, pinayuhan ng publiko na ugaliin ang pag-inom ng tubig at iwasan ang direktang sikat ng araw sa panahon ng tag-init para iwas heat cramps at heat exhaustion. Samantala, magiging maganda naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa mula ngayong March 27 hanggang March 29. Gayunpaman, magiging maalinsangan naman sa Mindanao, lalo na sa mga syudad ng Zamboanga, General Santos City, Cotabato at Davao City kung saan 34 hanggang 35 degrees Celsius ang magiging temperatura sa tanghali. Samantala, posible naman ang kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa Mindanao pagsapit ng hapon, lalo na sa Biyernes at Sabado. Itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang paratang na sangkot siya sa land grabbing matapos magsampa ng reklamo ang ilang magsasaka sa Bataan sa National Bureau of Investigations. Ayon kay Roque, gawa-gawa lamang ang akusasyon at itinuro niya si Ramil Madriaga bilang responsable sa reklamo. Sinabi rin niya na sinampa ang kaso matapos niyang tanggihan ang 5 milyong alok para bawin ang kaso laban kay Madriaga sa kidnapping. Ayon sa reklamo, iligal na nailipat ang ilang lupa sa isang pribadong kumpanya na di umano'y sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO nang walang clearance mula sa Department of Agrarian Reform. Kasalukuyan nasa ibang bansa si Roque at nag-apply ng asylum at naniniwala siyang malilinis ang kanyang pangalan. Balita sa ibang dagat, inaasahang lalo pang titindi ang digmaan sa Middle East matapos tanggihan ng Iran ang makipagnegosasyon sa US kahit nagbabala ito ng malempyarong pag-atake sakaling hindi umayon ang una. Ayon kay US President Donald Trump, handa ang Amerika na pulbusin ng Iran kung tatanggihan nito ang 15-point peace deal. Iginit pa niya na lihim umano nakikipag-usap ang Iran pero natatakot lang itong umamin. Gayunman, tinanggi ito ni Foreign Minister Abbas Araghchi at iginiit na wala silang balak makipag-usap sa US. Anya, tatapusin nila ang giyera na ayon sa kanilang kondisyon. Samantala, naipasa na ng Tehran sa pamamagitan ng Pakistan ang 15-point plan ng US para wakasan ng giyera pero agad itong tinanggihan ng Iran. Kabilang sa gusto nitong kondisyon ang garantiya na hindi na ito muling atake at kabayaran sa pinsala ng digmaan.
Dumako naman tayo sa ating mga balita lokal. Bilang bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng UNDP Shield Program at nalalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni PDRRMC Chairman Ramon Gico III o Governor Ramon Gico III, ang Provincial Climate Risk Diagnostic o PCRD Mission 1 Workshop ay ginanap sa Pacer C3 Building sa Lingayen, Pangasinan. Itinampok ng sesyon ang malalim na pagsisid sa PCRD tool kabilang ang pangangalap ng data at pagsasama-sama. Ang 2 araw na workshop sa pangunguna ng UN Habitat ay sumasaklaw sa 5 module na kinabibilangan ng presentasyon at pagpapatunay ng climate impact drivers, pagsusuri ng exposure data mula sa GIS online coaching session, exposure mapping exercises, application ng GIS para sa PCRD, data enrichment para sa vulnerability assessment at pagpaplano ng aksyon. Ang aktibidad ay naging pamilyar din sa makalahok sa mga prinsipyo, balangkas at konsepto sa pagtatasa ng panganib. Ang mga kalahok ay pinagsama-sama rin ayon sa kanilang mga PLGU upang magtrabaho sa isang hands-on na aktibidad sa PCRD tool navigation. Bilang bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng UNDP Shield Program at ng lalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni PDRMC Chairman Ramon Gico III, ang Provincial Climate Change Mission Workshop ay ginanap nga sa Pacer 3 na UDIP. Sa patuloy na pagdiriwang ng National Women's Month, higit pang isinusulong ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang advokasya sa gender equality at women empowerment na sa ginanap na VAUSI Desk Officers at Kalipi Officers Summit nitong March 23 sa pangunguna ng Provincial Social Welfare Development Office, katuwang ang kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi Pangasinan Chapter. Nagkaroon ng diskusyon sa Republic Act 9262 o Anti-VAUSI Act of 2004 at Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, unang higit na mapahusay ang kalaman ng VAUSI Desk Officer sa pagresponde sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan sa kanilang barangay. Kinilala rin ang mga naging presidente ng Federation ng Kalipi Pangasinan Chapter at ang mga sumusunod na provincial winners ng Juana Malakas Stories Empowerment. Sa Urdaneta City, si Rosemary Pesario ang provincial winner. Mga taram, Angelina Datangel, first runner-up. San Carlos City, si Daisy Lia Garcia, second runner-up. Mula sa Labrador naman, ang third runner-up na si Rena Manawis at sa Bayangbang naman, si Christian Garcia, fourth runner-up. Samantala, naging makulay, masigla at puno ng enerhiya ang pagdiriwang ng LGBTQIA+ Day Western Pangasinan Friendship Game, kung saan sama-sama nakisaya at nagtagisan. Nahusay sa larangan ng basketball at volleyball ang mga miyembro ng LGBTQIA+ Western Pangasinan na ginanap sa Plaza Enrique Braganza. Bahagi pa rin ito ng 100 Islands Festival 2026 na naglalayong ipamalas ang pagmamahalan at pagiging inklusibo sa kabila ng pagkakaiba-iba ng bawat isa. Ipinabot ni Mayor Art Brian Celeste ang kanyang taus-pusong pagbati at suporta sa lahat ng makalahok. Nakisa din sa programa sina Vice Mayor Antonio Miguel Perez na kinatawan ni Jeffrey Onya ang City Tourism Office, kasama rin na kinatawan naman siyempre ni Miguel Sison at ni Reynaldo Libara na siyang LGBTQIA Western Pangasinan founder. At na siyang chairman ng committee, at si LGBTQIA+ Western Pangasinan founder Efren Orozco.
Binago ng Barangay Pukal-Pukal sa Alaminos City, Pangasinan ang mga zona nito sa malinis at malikhaing lugar ng komunidad na nagpapakita ng malakas na partisipasyon ng komunidad. Bitbit ang temang pagkakaisa para sa pagpapaganda ng bawat zona, ang aktibidad na pinasimula ng konseho ng barangay sa panguna ni Barangay Captain Jeffrey Alcantara ay nagtampok ng 4 na participating zone: Amyanan, Bagatan, Daya at Laod. Bawat isa ay nagpapakita ng organisado, makulay at maayos na kapaligiran. Sinabi ni Alcantara na pangunahing layunin ng aktibidad na ipakita ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga residente sa pamamagitan ng kanilang sama-samang pagsisikap sa pagpapaganda ng kanilang lugar. Ang mananalo para sa pinakakaakit-akit na zona ay aanunsyo sa Abril 4 sa pagdiriwang ng kapistahan ng barangay. Sa ating balitang sports, tuloy at walang kanselasyon na desisyon para sa 2026 palarong pambansa na gaganapin sa Agusan del Sur. Sa isang pahinang sulat mula sa Palarong Pambansa National Secretariat, opisyal itong ipinahayag ang klarifikasyon hinggil sa lumalaganap na balita na kansilado ang pagsasagawa ng multi-sports na torneo na para sa mga bataang atleta sa elementarya at sekundarya. Ang 2026 palaro ay nakatakdang ganapin simula May 24 hanggang 31 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung po tagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Katabay natin si Randy Castelo. Ang oras po natin ganap ng 5:25. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meets si kayo. Gali lang at Macador Market. Yadiman makasaliw na mamura. Sariwa tan malinis yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC.
Oras po natin, ganap na alas 5:28. At welcome sa ikalawang bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. At syempre, kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ayan, maaga yung El Nino natin dito sa Sa loob ng istasyon. sa DWIC. Mahirap umakyat ang tubig. Pero pwede naman kung sakaling ipakulo ninyo, karandi. Magpakulo kayo ng tubig kung wala kayong Malabo daw. malabo yung tubig. Oo. Malabo yung tubig o malabo kasi wala kayong takure. Meron silang lutuan ng kanin. Gusto ko lang batiin itong isang maaga siyang nag-message sa akin. Sabi niya, Ma'am, si Willie Quizon. Kagabi yung message niya, sabi niya, Good evening, Madam Kanto. Tricycle driver ako dito sa Zamora Extension. Hirap kami. Mataas ang price ng gasolina. Talagang Totoo naman. Hirap talaga sa mga namamasada dahil mataas ang presyo nga ng gasolina. Tapos, Hirap din naman pasahero. dahil mataas din ang bayad. At mataas lahat ng bilihin. Actually, hindi lang sila. Lahat naman tayo apektado dito sa nangyayaring krisis. At ako ramdam ko pa lang to, simula pa lang ito. Hindi pa ito yung talagang krisis. Kumbaga sa patikim pa lang. Parang teaser kumbaga. Parang nagsisimula pa lang. So asahan po natin yung, kasi nga yung sinasabi nga, mas tataas pa yung presyo. bagamat ang sabi may dumating na tanker mula sa ship mula sa Russia, pero hindi agad-agad kumbaga aliling to barya lang yun. At saka kung dumating man, di naman sinasabing bababa ang presyo. Kumbaga sa supply lang, enough supply. Kasi nga, sinasabi nga, hindi tatagal na yung supply. O yung mga, kasi mga, di ba yung mga napabalita, mahigit 400 gas stations na ang nagsasara. Nagsara. So yun, dahil sa yung iba sinasabi, may hinala na profiteering o nag-hoard sila. Kaya lang, yung nakausap ko nga sabi niya, kasi hirap silang makabili ng supply mula sa dipo. Ito po kaya sabi niya, dapat tignan din nila yung mga dipo kasi palagi nilang sinisisi yung mga gasoline stations. So kung makabili man sila, mataas yung bili nila, mababa, kumbaga, sa selling price, mababa lang, magbenta kami ng palugi. So ang daming factors dito nakaka-apekto sa ating lahat. Meron tayong kausap na owner ng isang gas station. Yung parang yung malalaking gas stations. Meron silang sariling dipo. Meron silang sarili. Ito yung tatlo na giants. Maski yung yung tatlo, Shell, Petron at saka yung isa, Caltex. Yan. Meron din dito sa Pangasinan na meron siyang sariling dipo diyan sa yung jetty. Meron din sila sariling dipo. Saan? Sa San Fabian? Sa La Union. Yung doon. So kaya yung mga yung ibang mga gas station kung saan sila bumibili. Kaya yun yung problema. Yun yung mga madaling maubusan ng ng supply, siyempre kung wala na silang mabilhan, or yung dipo na pinagkukunan nila ay iaalat na lang nila para doon sa sarili nilang mga yung talagang pinagbibigyan ng kanilang mga gasolina. So yun, ayan, napanood ko nga si Loren Ligarda, galit na galit. Kasi yung committee hearing doon sa Senado, pag-uusapan nga patungkol sa krisis sa gasolina, pero hindi dumating yung Energy Secretary. Dumating lang siya nung siguro, ma'am, galit na ang mga senador. Si Mambot. Pero makikita mo, kung si Auntie Claire ay napakaaliwalas ng kanyang mukha, na mukhang ini-enjoy niya yung pangbabash. Pero yung DOE Secretary, si Secretary Garin, makikita mong haggard yung itsura. Tapos sasabihin pa. Si Auntie Claire naman, parang sinanay niya na sarili niya na
na siguro wala na siya naririnig. Kumbaga sa tinakpan niya na yung tenga niya para hindi siya at hindi rin siya nagbabasa para hindi siya may stress. Tapos sabi pa niya, tignan nyo nga, pagod na yung ating secretary ng Tapos pinagtabi yung mukha nilang dalawa. Haggard yung energy secretary. Ayan. Kasi nga naman sabi nga, kung ibang yun, sa impeachment nga naman, dumarating sila lahat, listo, matin sila lahat. Pero yung ganitong krisis, wala kayo. No, talagang galit na galit. Oo. Si Tapos Lauren Legarda. kung budget ang pag-uusapan para maipasa, Andiyan kayo lahat. Andyan sila lahat. Nagpupuyat. Present na, kahit magdamagan yung deliberation. Na maintindihan mo rin yung yung emosyon ng ating mga senador dahil nga sila yung magbibigay ng ng power, magpapasa. Kagaya ng emergency power na ibinigay sa presidente, galing sa kanila yun eh. Tapos ipinasa na nga ito, yung sa excise tax. Wala pa rin Bakit hindi in-implement kaagad? Mga ganun eh. Kumbaga inaapura sila, tapos hindi naman pala implement kaagad. Parang sila, lahat sila sa executive, parang, kasi nga naman normal eh. Parang, parang relax lang kayo. Ayan, huwag kayo mainit. Ang init. Ayan, naalala nyo pa ba, sabi ng PDR, ng Pangasinan, Disaster Risk Reduction Management Office, yung manita lang pinakamataas na heat index. Kasi nga itong March 26 hanggang, ito ngayon 27 na pala, hanggang 31, asahan pa yung medyo magandang panahon. Tapos pagpasok ng Abril. Ayan. So ito nga, batay sa datos, maaring maranasan daw muli ang matinding init ngayong Abril at Mayo. Buti na lang nag-extend itong Marso, hindi tayo nagsimula ng Marso. At maaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayan. Sa Dagupan City, Abril 4, ayan, nag-start nga na April. Yung mainit talaga, 48 degrees centigrade. April 29, 51 degrees centigrade. April 19, 45.6. April 22, 54. Ay, grabe init na. Ay, grabe yun. 54.4. Nakset. Naasuwag. May 14, kaya hanggang May. May 14, 53. Pag ganun, magandang degrees. Magpatuyo ng mga ipapatuyo nyo. Half day, tuyo na. Baka nga pagkasampay mo, tuyo na eh. Update ka pa dyan. Ganun katindi. Sa init. Touch move. Kasasampay mo pa lang, hindi ka pa nga tapos na nagsasampay. Yung tuyo na yung una mong nasampay. Ayan, May 14, 53 degrees centigrade at May 5, 50 degrees centigrade. Kaya naasahan nga itong mainit na panahon ngayong buwan ng Abril. At saka Mayo. Kaya palalalagi yan, sapat na tubig. Karandi. Hydration. Kailangan uminom lagi ng tubig. Hindi raw siya umiinom. Hindi ka umiinom. Iwasan ang matinding sikat ng araw at magpahinga kung kinakailangan. Yan, makainom nga ng tubig. Sige, ikaw muna. Ito, may public advisory ang COMELEC, Commission on Elections. Yung bagong schedule ng pagbubukas ng kanilang opisina, umpisa nitong buwan ng Abril. Sabi dito na sa advisory ng COMELEC, Central Office po ito pansamantalang sarado lahat ng opisina ng COMELEC sa buong bansa, nationwide tuwing Lunes. Ito ay bilang pagsuporta sa energy conservation policy ng pamahalaan. So, sarado ang mga COMELEC offices sa April 6, 13, 20, and 27. Mga Lunes po yon. Pero yung standard operations nila, bukas naman sila Martes hanggang Sabado. Pero usually kasi, bakit pareho lang? Baka sabihin nyo pareho lang. Hindi po kasi kung minsan na pag ganitong registration tapos malapit ng election, nagbubukas sila even on Saturdays. So isa ngayon sa Abril standard operations nila, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para naman sa voter registration, voter certification at iba pang transaksyon. At mag-a-Abril na, deadline ng registration ay Mayo. Huwag nyo pong antaying matapos ang Abril. Baka mamaya tapos sasabihin na naman, sisigaw sila, extension! Ay, hindi na pwede. Kasi ang haba ang haba nitong schedule ng registration at saka maaga nag-anunsyo ang COMELEC.
Nak- malapit na. Ulitin ko lang ha, sa Abril, ang kanilang mga opisina ng COMELEC ay bukas, Martes hanggang Sabado. Huwag kayong pupunta ng Lunes. Naalala ko, eleksyon, malapit na, naku. Uulan kaya ng pera. Ang iniisip ko naman, tandaan nyo yung mga taong tagalista. Kapag hindi kayo inilista at palaging wala kayo sa listahan, dahil sunod-sunod yung ayuda eh. Hanggang ngayon, kahit nung mga nakaraan, ayan, the day of reckoning. Dahil tagalista naman sa barangay. Kaso hindi naman siyang ibobotohin. Edi kung kanino siya dikit. Kung sino nag-utos sa kanya, kapitan. Pero election po. Yung mga pangatlong termino na nila ngayon, ay hindi po kayo pwedeng mag-re-elect sa pagkakapitan. Iniisip ko lang yung energy conservation measures. Hindi ba meron yung once a year ba yun, yung Earth Day? Earth Day. Earth Day, yung lahat, isang oras lahat buong bansa, buong mundo ba yun? Buong mundo magpapatay ng ilaw na isang o kaya oras. mag-iwan lang ng isa or ano. Isang oras. Ano kaya araw-araw gawin nila yun? Para, kasi kinumpute nila kung ilan yung ma-conserve nilang di ba? Kuryente noon o energy noon. Bakit hindi gawin araw-araw na merong oras na may Earth Hour Day na talagang magpapatay lahat ng ilaw, ng kuryente at lahat na. Isang oras lang naman din araw-araw pagkatapos nung tuloy na. Kasi iba hindi pa nila ramdam kasi nga yung tataas ang kuryente hindi pa nararamdaman kasi wala pang collection day. Yun pa rin yung dati. Tsaka yung marami kasi yung parang tawag nito chain reaction nito mamaya na mararamdaman natin. Pero sana matapos na matapos na itong Iran na to. Nakikipag-peace na nga si. Meron namang ipinakitang video o photo na marami nang dumaan doon ng mga barko. Pero parang may check attendance. O kung saan galing, saan pupunta, anong laman. Pero that's still good news na pinapayagan niya kapag kapag hindi ka alyado ng US. Basta hindi ka laban, pinapayagan. Pero yung mga kalaban, hindi sila makakadaan. Parang ganon. Okay, summer na po. Pagka ganitong summer, ano yung kadalasan na ginagawa sa bakasyon? Tuli. Yeah, Operation Tuli. Yan. Dito, sa Operation Tuli ito, sa Alaminos City, mula sa lokal na pamahalaan lungsod ng Alaminos, sa pamumuno ni Mayor Art Brian Celeste, syempre sa pamamagitan ng City Health Office, inaanyayahan na lahat ng kabataang Alaminian sa libreng tuli o libreng Operation Tuli. Ang venue sa City Health Office Building, Poblasyon Alaminos City. Schedule ng tuli April 11, 12, 19 at 26. Siguro hindi ko makita yung kalendaryo sa April pa siguro yung Sabado 11, 12 magkasunod 11, 12, 19 at 26 alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng hapon. Libre ang serbisyo at bukas para sa lahat ng kabataan. So, 100 boys per day lang. First come, first serve basis. So, kung 4 na araw to, 400 na bata lang ang matutuli. So, maaring mag-inquire yun daw sa city page, City Health Office, Alaminos, o sumadya sa City Health Office for yung kanilang, para alam nila kung ano yung kanilang gagawin. Magsuot ng palda. Isang daan kada araw. Imagine ko parang factory. Okay, pila-pila. Cut. Sunod. Tahi. Hindi kasi noon yata yung di ba yung ilang beds naman yon. Magkakasunod silang Tsaka sandali lang yon. Siyempre yung mga doktor, master na nila yan. Master cutter. At saka hindi lang isang magka-cut. Master cutter na sila. Ayan yung palagi ho nating sinasabi dito sa DWIC. Kapag may nababasa po kayong mga ganyang anunsyo sa inyong mga bayan, take advantage, lalo na kung meron kayo anak, apo, dahil yan na yung pagkakataon, bakasyon naman. Plus, mahal pag sa private. True. At saka yung yun. Ilang taon may dapat nagtuto? Meron nga baby, pinapatuli Asan na. Ba si Randy? Ilang taon dapat natuli ang bata? Ha? Ang lalaki, ilang taon dapat tutuliin? 10. So 10 years old. Pag 12, hindi na pwede. Pwede pa rin. Meron nga yung 30 plus. Kaya sabi nila makunat na daw.
Eto, congratulations muna sa ilang mga kaibigan natin sa Dagupan City National High School Mathematics Department. Sabi po, a heartfelt round of applause for the outstanding recipients of the Gawad Agad Matuor ya Servisyo recognized during this school year's recognition day sa Dagupan City High. Yato, congratulations kay Ma'am Susana Mercado, kay Sir Joey Fernandez, kay Sir Neil Escocio, at kay Ma'am Catherine Meneses. Ayan, congratulations. At saka si Ma'am Susana parang magre-retire na rin yata to sa public service. Ayan, congratulations po sa inyong lahat. Ngayong araw, moving up ng grade 10 ng Dagupan City National High School, and then mamayang hapon, graduation naman ng mga grade 12. Doon And then, din. bakasyon na. Oo. Doon din sa ano. Sa ano sila? Sa Stadia. Hindi sila kakasya sa hindi sila kakasya sa Astrodome. Kasi yung gagraduate nasa more or less 1,000. Plus, syempre, plus tig-isang guardian. Hindi sila kakasya doon. So yan. congratulations sa lahat. Mag-stay na sa bahay yung mga bata. Mm-mm. At mainit naman, tama-tama. Ito yung talagang bakasyon na talaga naramdam natin yung parang normal lang naman, di ba? Oo. Normal It's a normal thing kapag ganitong end of school year. Pero good morning then, happy graduation kay Snitch, ito grade 12 na kausap ko kagabi. Meron itong programa ang Department of Labor and Employment at siya ay pumasa siya at napili bilang magtuturo as tutor. At syempre pag ganyan, under the government internship program, nakabase ito sa Division Memo number 179 series of 2026. So deployment nila para mag-tutor, kaugnay pa rin ito sa aral program on other literacy, numeracy initiatives. Susweldo sila 350 a day. And hanggang 6 na buwan. So sabi niya, tamang-tama makakaipon ako. Kasi sa PSU daw siya mag-aaral, ang next semester nila ay September. So tamang-tama. At maraming mga estudyante ang pasok dito sa programa na to. Hindi lang dito sa Dagupan, kundi ganoon din sa ibang lugar. Mga estudyante ang magtuturo. Oo, mag-tutor sila. Mga mga grade 12 graduates. Yung parang programa ng renewal. Similar. Parang ganoon, pero ito may mga identified na, kumbaga, summer class. At maging dire-diretso kasi 6 months, sabi niya yung kanilang kontrata. Eto, hataw naman yung kaibigan natin dyan sa Malimgas. Sayaw-sayaw. Paggawa na kayo ng buhok, dahil graduation na ng mga anak ninyo. Ay, nako, hataw talaga sila ngayon. Kaya wag muna kayo sumingit sa mga papaklining, hindi nila kayo Oo, papansinin. yung yan, make-up and sa buhok. Oo, rebound, lahat Rebound, na yan. wag muna. Magpa-home service na lang kayo kung meron kayong kakilala. Pero yung mga fiesta, yung mga, di ba, yung mga fiesta, may mga reyna. May mga reyna-reyna, medyo magiging alaal ang inyong mga dahil yun, bawal muna ang fiesta-fiesta sa mga sa mga barangay. Tsaka yung mga pa-tournament. Basketball tournament. Ito, binabasa natin dito sa Lingayen. Bawal muna. Lahat ng barangay, sa lahat ng barangay na Lingayen, Pangasinan, you are hereby directed to temporarily suspend the refrain from organizing community gatherings tulad ng founding anniversaries, basketball tournament, patronal fiestas, and similar events. Ano na yung sa Mayo? Yung merong Reyna. Reyna. Walay sa gala. Santa Cruzan. At yan bawal? Kasama na yun, siguro. Kaya lang yung simbahan yun. Siguro. Pero yun naman kasi hindi yun magastos. Ang gastos lang nun, yung mga may anak, yung magulang nung bata. Oo, kasi dati simple lang yan eh. Ngayon ginawa nilang yung parang may bayad na. Parang tawag doon? Popularity. Popularity. Oo, meron ng sobre. Oo. Dati, yun lang, yung celebration lang, kahit na simpleng damit lang, tapos iparada na ka, yung Santa Cruzan niya. Ngayon kasi naging pabonggahan. Siguro, sinasabi nga natin, pwede naman yung mga simple celebrations na hindi sobrang garbo. Kaya iba na kasi yung mundo ngayon. Yun nga, para ka maging reyna,
kailangan mo pang mag-raise ng pondo. Noon, cute ka lang ng konti, pwede na. Ganun, cute lang ng konti. Kasi nasubukan ko rin eh. Naging ako Reyna de las Flores. O, di ba? Kaya ang tandang-tanda ko. Wala naman. Cute lang ng konti, pwede na. Siyempre, ang mga local government units, handang-handa na po yan sa para naman sa Holy Week, yung pagdagsa ng mga tao na kahit ini-expect pa rin yan kahit ganitong may problema, krisis sa gasolina, meron yung naka-schedule na talaga silang bumiyahe, magbakasyon. Pinaka-busy po dyan yung mga coastal areas na dinadagsa po ng mga tao, plus syempre yung ibang lugar. So, hindi lang yung security ang pinaghahandaan diyan ng mga local government units. Syempre pati yung pati yung parking, yung traffic, yung sa kanilang mga first aid. Kaya bakasyon ang karamihan, pero yung nasa ilalim na naman ng mga DRRM, busy sila. Ayan. Wala silang bakasyon. Ito katulad nito yung mga bonggang celebration sa Alaminos City. Sa Pukal-Pukal, Alaminos City, merong contest doon sa barangay na yon. At ang contest naman nito, yung parang Barrio Fiesta inspired zones. So lahat ng mga barangay pagagandahin nila. Ang tema nga pagkakaisa para sa pagpapaganda sa bawat zona. So yung aktibidad na yon, parang yung mga participating zone, ilan lang ba naman zone sa barangay? Konti lang yun, di ba? Kasi pag barangay, kung ilang zones lang yan. So, may Amyanan, Bagatan, Daya. Abagatan. Laod kan Daya. Bagatan kanto dya ay. Abagatan. Aliwa may Pangasinan da dya. Taka muna, ano yung Amyanan? Parang North, East, West, South. Yung apat na yon. Alin doon? Tutugma sila. Tatapat sila doon. So, dito, Amyanan, Bagatan, Daya, at Laod. Ayan. So, Bagatan. Baka mali tayo doon sa Bagatan. Abagatan talaga sa Ilocano. Baka hindi lang napindot yung A. Siguro nga. O yung Daya, Ilocano din. Ilocano din yung apat Sa bagay, ang Alaminos City kasi Ilocano sila predominantly Ilocano. Sa mga barangay. Sa lang, sa sentro lang yung yung tawag nito, Pangasinan. So, ano yung Laod? Basta yung apat na yun. East is Daya. Ay, mamaya na lang i-message ng ate ko. Ayan, kung sige. nakikinig siya. Sige, Grace. Kaya yung mga Ilocano, ayan, East, West, North, South. Laod, Daya, Abagatan, kanya dyan may isa. Amyanan ka na Abagatan. So, bawat isa nagpapakita ng organisado, makulit at maayos na kapaligiran. So, okay pa yan. Di ba yung kaysa nga naman yung basketball. Pag basketball, iikot lahat ng kung ilan yung participating teams, kung lima. Pero hindi, kung minsan dami nila Kasi lahat sila mag-organize ng sarili nilang team. Lahat ng mga yan, iikot yan sa mga kabahayan. Ito na, meron magsusolicit sila Amyanan is North, Abagatan South, Laod West, Daya East. Tanda mo na yan, ha? Oo. Randy, memorize mo. Amyanan, North. Kaya balitang Amyanan, kanto North Luzon. Ayan. So, ayan, Abagatan kahit South. Kahit memorize natin, Amyanan, North. Laod West, Daya East. Tatanda ko yung Laod doon sa Western. Laod. Meron na tayo natanda na dalawa. Yung lesson natin ngayong araw na to. Ayan pa, announcement din ng Pag-ibig. Ang sabi po nila, Pag-ibig Fund branches, mall, Manila, mall-based branches. Yung iba kasi like for example dito sa Robinsons, Kalasyaw, nag-operate ba yung opisina ng dyan, Pag-ibig? So meron din silang mga adjustments. Office-based, Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m. Ito yung 4-day work week. So ulitin ko, yung mga opisina ng mga Pag-ibig branches, ang kanilang operation ay Monday to Thursday, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kahapon merong merong jobs fair dyan sa kahapon sa isang mall sa Dagupan City. Pero Dole. Activity raw yun ng Dole. At saka construction. Construction job fair. So mga construction companies
yung andon. Merong, ilan ba yun? 7 ba? Yung... 7 lang ang dumating pero dumating. marami silang Oo. inimbitahan. 7 lang yung dumating. Pero pinakamagandang ano ngayon sa mga kalalakihan, dati-dati yung nasa construction ang lalaki, parang kumbaga yun yung pinakamahirap na trabaho noon. Pero ngayon, kapag ka nasa construction ka na, parang limitado lang sila na ang taas na ng sweldo, ang taas na, at saka yung in demand itong ating mga construction workers. Kasi walang tigil ang construction everywhere. Yes. Kahit, syempre, affected din yan. Magtataas din yung mga... Lahat kasi makitataas. Syempre, yung production nila, gumagamit ng kuryente, yung transportation, yung delivery, gasolina, lahat po yan. Ugat niyan, gasolina, lahat ng magpapamove ng mga presyo all over. Okay, so oras na po natin mga kaibigan, meron na lang 6 na minuto bago mag 6:00 ng umaga. Tingnan muna natin yung mga advisories, yung scheduled power interruption, LPG kwanto ay nakatakdang ipatupad ang 330 na taas presyo sa kada 11 kilos ng tangke. Taas Kano? LPG. More or less 330. So kung sa ngayon 900 plus, magiging 1213. Laka, no? Nako po, kung meron kayong Huwag na lang kayo magluto. Para ano? parang ano lang yan, walang tubig. Huwag ka uminom. Pato mo na yung mula sa Senpalco naman, power advisory, power interruption, March 28, bukas Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga. And then, mauulit ng hapon, 4:30 p.m. to 5 p.m. sa ilang barangay sa San Carlos City, Padilla, Palaris, Lucban, Bonifacio, San Pedro, Taloy, Mamarlao, Panguluan, Gamata, Balaya, Bacnar, Bolosan, Kaingal. And yung letter C, asan si letter C? Anyway, yung isa naman, alas 8 maghapon to, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas sa maraming barangay sa San Carlos City. Para yung binanggit ko kanina. Ayan, schedule ng power interruption at purpose ayon sa Senpelco, opening and closing of disconnecting switch, relocation of lines affected by DPWH project and right-of-way clearing. Pero pag ganitong summer season, ito talaga din yung yung nagkakaroon ng scheduled power maintenance ng mga utility distribution companies. Pero ayan, matataon dito sa mataas ang presyo ng gasolina. Kung may schedule, palagi ko hindi dahil doon, kundi talagang panahon ng maintenance ng mga electric companies. Ayan, hanggang April 26 pa yung kumusta kaya yung Euro Extreme Circus dito sa Pangasinan, ongoing ngayon yan sa Urdaneta City. So yung mga hindi pa nakakapanood, ayan, kasi hindi yan laging meron. Para hindi na lang panay, ano yung tawag mo dyan? Karnabal. Circus sa Karnabal, yung napapanood ninyo. Pero yung Karnabal ngayon, pag sinabing Karnabal, meron siyang... Parang tahimik, pag sinabing Karnabal dito sa mga bayan, meron siyang Ferris wheel, meron siyang, meron ba, octopus. Oo. Merong ilang rides. Pero parang tahimik lang sa loob, pero parang ang tagal na operation. Kasi merong drop ball. Andun yung bawal. Drop ball pala yung nila tsaka doon. bakit saradong-sarado, di ba? Kaya nga, parang may operation ba dyan? O? Bakit parang tahimik na tahimik? Operation ng drop ball. Sa lahat ng karnabal, yun yung tahimik. Parang merong parang may prayer rally, prayer meeting, ganun. Ito. Tahimik lang. Ibahagi ko lang. Post ito ni Dr. Carl Balita. Ito yung may review center, di ba? At napakagaling niya, inspiring palagi pag siya ay nagiging guest speaker. Ang sabi niya dito, sabi ni Dr. Carl Balita, Dear Government, wag lang yung mga walang trabaho ang isipin at bigyan ng ayuda. May mga nagbabanat din ng buto na hindi nakabubuhay ng pamilya ang kinikita. Ang pagkakaiba, masipag sila,
kulang lang ng oportunidad para umunlad. Oo, di ba? Oo. Huwag yung, kasi walang trabaho, bigyan ng ayuda. Kaya ngayong isinusulong ngayon ng TUCP, bigyan din ng ayuda yung mga, lalo na yung anong tawag ito, yung mga wage earners lang, yung daily, yung arawan, ang sweldo. So, dapat meron din. O nga, mas dapat nga suporta nila kasi yung mga yun talaga. Oo, kasi yung mga kumakayod. bato-bato sa langit, ang tatamaan huwag magagalit, yung tumatanggap ng ayuda, inaantay na lang nila yung ayuda, lalo na kung kakulay. Oo, di ba? Ganyan talaga. Oo, pero yung tama to, si Dr. Carl Balita, sabi niya, huwag lang yung mga walang trabaho ang bigyan ng ayuda. Ganun din yung mga nagbabanat ng buto. Ayan. Okay, pagbati muna bago kami magpaalam. Good morning kay at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang at saka si Nanay Dading at saka si Kaaron Grace Matro. Ayan, nanonood sila sa Facebook Live. Sofia Mamaril Matias, good morning. Glory Sanchez, ano ba yan? Glory Sanchez Maramba, Ariel Bandong, Rafael Acosta Mangalyag, Kuyang Manuel Zambrano, good morning. Sabi niya, good morning from the city of Chicago to city of Dagupan. Good morning po, good day po sa inyo dyan, Kuya Manny. Si Madam Josephine Bustillo, classmate mo. Good morning. Classmate, good morning. Ganon din kay Teddy. At saka yung mga taga riyan sa Tambak, sa bahaging yan ng Tambak. Siyempre si Rose at Ray Agas, good morning. At saka si classmate, Robert. Mamata and tropa, siyempre ang tropa niya, sina Kuya Polly, si JR, at saka si Jerome, at saka si Yaya. At saka ganun din, good morning din kay Kuya Benjitan. Kuya Benjitan, at saka si Bentong, at saka si Engineer Nelson Rosario ng Bimalay. at saka yung mga nagluluto ng donut dyan sa may harapan ng Socialite, at saka Masarap Grill. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Sakto, 6:00 ng umaga. Tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung nakasama sa technical side. Si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman, si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.